hindi lang arrogant, ignorant pa yung inyong opinyon. Yung presidente nga hindi nakapagtapos ng kolehiyo Huwag niyong ibabandera yung achievement. Hindi porket valedictorian ka, summa cum laude ka, tama ka na lagi. Hindi po laging tama kahit justice, kahit senador. Case in point, case in point. Okay. Hindi po eskwela to, hindi po recitation ito. Hindi po bar exam ito. This is real life, ladies and gentlemen. Sila ay magaling sa eskwela, magaling na sila sa tunay na buhay. Alam po ninyo yan. Alam po ninyo yan. Nakikita ho natin yung kaduwagan ni Torre dahil yung gusto ho itong ni Baste ay talagang mixed martial arts. Ika nga suntukan ng tutuhanan. Pero pag suntukan ng suntukan talaga yung kalihan talaga na match ay hindi kakasato si Torre. Kabaklaan lang itong ginagawa niyang charity boxing match. Braso pa lang nito, tingnan nyo. Forma na yan Dadagan Balita News Update. Alright, welcome back mga kabalitan. Magandang buhay, welcome dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Ito, nagbabalik na naman tayo upang maglalahad naman po ng makatotohanan, komprehensibong balitaan dito ho sa ating munting bahay na nakala po natin sa loob ng 24 oras. At sa mga oras na ito mga kabalitaan, bigyan na natin ito ng pansin na naman itong si Atty. Topacio, kundi binagsasabihan itong si Laila De Limao at isang matandang ulupong na retiradong judge mga kabalitaan na si Carpio, na kung saan yung kanilang opinyon laban ho sa ginawang hakbang ng Supreme Court ay hindi lang ho arrogant kundi ignorant pa mga kabalitaan. So, panibagong bigwas na naman ho ito ni Atty. Topacio sa mga nagmamagaling dyan sa Kamara at itong matandang ulupong na isa mga kabalitaan. So ito po, hindi tayo magtatagal. Panoorin ho natin kung paano ho ito binigwasan na naman ni Atty. Topacio ang nasabing dalawang hudas na kung saan paborhong ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Opo, yes. Sabi ko, yung stud ng House, palagay ko nagpapayo dyan si dating Justice Carpio at saka si Laila De Lima. Sila rin, yes. Sabi ko, hindi lang arrogant, ignorant pa yung inyong opinyon. Kasi, sinasabi ko yun kasi base sa konstitusyon. Eto, kengkoy. Kita mo mentalidad ng mga pro-impeachment na gusto nilang matuloy kahit illegal. Sabi nila, sino ka? Sino daw ako para sabihing ignorante? Ang dating justice ng Court of Appeals. Ito daw ay bar-top-notcher, valedictorian, o summa cum laude. Laila De Lima daw ay summa cum laude, etc. kung ano man. Unang-una, number one, sabihin ko sa inyo yung presidente nga hindi nakapagtapos ng kolehiyo Huwag niyong ibabandera yung achievements. Number two, hindi porket valedictorian ka, summa cum laude ka, tama ka na lagi. Di wag na lang tayo mag-litigate. Kung hindi na lang natin ang opinion ng lahat ng summa cum laude sa Pilipinas, ba't naghihiring pa tayo? Ayun. Nasa argumento yan. Pag yan ba summa cum laude? Di ba Thursday ngayon? Summa cum laude, sabihin yan ngayon. Ngayon ay Lunes. Ibig sabihin ba tama siya dahil summa cum laude siya? Mali. Number three. Hindi po laging tama kahit justice, kahit senador. Case in point, case in point. Okay. Nagdemanda po si dating Pangulong Arroyo. Sinasabi niya mali yung ginawa ni Laila De Lima na pwede siyang mag-issue ng HDO, Hold Departure Order. Ginustify ni then Secretary De Lima sa Supreme Court. Siya mismo nag-argue. Sabi niya, may karapatan ako sa ilalim ng batas, sa ilalim ng konstitusyon. Pwedeng mag-issue ng Hold Departure Order ang Secretary of Justice. Anong sabi ng Korte Suprema? Which is the ultimate arbiter of the constitutionality of laws. Mali ka, Laila De Lima. Wala kang power. Yan yung famous case of Arroyo versus Secretary of Justice. Ako yung abogado ni Arroyo dyan. Okay, di bali si De Lima. Valedictorian siya. Eklabo, chuchu kayo. Wala rin. Mali. Sinong kumampi kay De Lima? Si Carpio.
sumang-ayon kay De Lima, ngunit ang karamihan ng kanyang mga kasamahan sa Korte Suprema bumoto na mali si De Lima, mali si Carpio. Ano ngayon kung Bartap na, Chair? Ano ngayon kung valedictorian? Pag mali, mali. Pag tama, tama. Wala po. Hindi po eskwela to. Hindi po recitation ito. Hindi po bar exam ito. This is real life, ladies and gentlemen. At sang-ayon sa batas yan. Sang-ayon sa batas. Di mali sila. Ano ngayong sasabihin nyo? Ako, hindi ako Bartap na, Chair. Average student ako. Talo ko sila doon sa HDO case. Yun lang. Talo ko sila doon sa yung dinemanda nilang electoral sabotage si GMA. Di ba si De Lima nagdemanda no? Di ba dismissed? Di mali siya. Ibig sabihin. Di ba? Lahat yan sila nagdemanda. Yung plunder ni GMA. Di ba si Laila De Lima nagdemanda noon? Di ba acquitted? Di mali si Laila De Lima kasi acquitted eh. Bakit inuulit-ulit? Ewan ko sa kanila. Ewan ko kung bakit porkit ganito. Hindi po porket sila ay magaling sa eskwela, magaling na sila sa tunay na buhay. Alam po ninyo yan. Okay. Ayaw nilang aminin. Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Ngayon po mga kabaitaan, talagang bokya ho itong si Carpio at itong si Laila De Lima mga kabaitaan. Kasi nga, puro mga nagmamagaling eh. Di porket na dati ho kayong Associate Justice, ganun na ho kayo katalino. Hindi porket na DOJ kayo dati, senador kayo dati, abogado kayo, ay ganun din ho kayo katalino. Ni Atty. Topacio. Wala ko lang magawa rito dahil palagod sa kontra tong si Atty. Topacio. Ito yung mga, totoo, naniniwala ako sa sinasabi ni Atty. Topacio, ito yung mga advisor ho dyan sa House of Retaliation, sa mayabang kapulungan. So yung kanilang kabangagan, yung kanilang katangahan, nahawaan ho at mas lalong naging tanga ho yung mga pumirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya sila ngayon ay nagka-lechon de leche na sila ngayon. Parang natitikman na ho nilang malalasapan na talaga nila ang hagupito mga kabalitaan. Ang desisyon ng Korte Suprema. Pero parang malayo ho ito mangyari dahil nga po ay sila hindi ho sumagot. Natatakot doon sila mga kapitan, paano nila ito sasagutin. So magkakaroon ho ng dahilan itong Korte Suprema na magpapalabas ho ito ng malamang temporary restraining order o di kaya ipapadismiss ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Anyways, lipat muna tayo dito mga kapitan sa mainit-init pang impormasyon na kung saan si PNP Chief Torre ay posibleng at itong si Baste ay posibleng magharap po sa charity boxing match. Pero ang tanong ho dito, ba't boxing match ang pinili, ang gustong gawin na matuloy yung hamon ni Baste Duterte na gusto naman ni Baste ay suntukan talaga? Wala naman ho itong sinasabing magsuot ho tayo ng boxing gloves, kaya mag-set ka ng schedule at lugar para matuloy ho ito. So ngayon, nakikita ho natin yung kaduwagan ni Torre dahil yung gusto ho itong ni Baste ay talagang mixed martial arts. Ika nga suntukan ng tutuhanan. Kumbaga, full contact, wala hong gloves, walang groin guard, as in kung ano makikita mo sa katawan, yun na ho yun mga kabalitaan. So nakikita ho natin, dinadaan sa charity boxing para ho hindi siya mapahiya dito. Kasi pag napanood niya ito mga kabalitaan, ang pag-iinsayo ni Mayor Baste Duterte, malamang ho, sigurado yung mukha nito ay maiba na ho, hindi na ho ito magkamukha ni Diwata, kundi mga kabalitaan ay para na itong latang nayuyupi. So pag napanood ito, malamang sigurado mag-aalibay naman ho itong hinampak na hudas na itong si Torre, mga kabaitaan, kung saan po. Mantakin niyo po gusto niyo pong makipag-reconcile sa mga Duterte. Matapos niya na ginawa yung gusto niyang gawin kay Tatay Digong Duterte, basta-basta na lang, nasasabihin niya, ay sana magkaisa na ho tayo yung mga DDS. Dahil pareho tayo, tao lamang ho tayo, pare-pareho lang. Ba't ngayon mo lang sinabi ho yan? Ba't hindi mo iniisip yung time na yon na tao lang naman to si Duterte, kaya pagbigyan na natin dito lilitisin yung kaso sa Pilipinas? Diba?
Oh, dahil yung gusto niya mangyari, ipapakita niya kay Bungit, magpapasikat ho ito, magpapaepal, kasi nga gusto niyang maging hepe ho ng pambansang pulisya. Tingnan nyo, naging kulelat ho ng eleksyon. Oh, di ba? Yung pambansang, yung mga kapulisan, militar, at iban pang yung mga teachers ho natin, di ba? Na kung saan po mga kababayan ay binoto ho yung team Duterte mga kabalitaan. Ito, panoorin natin kung mapanood to ni Diwata, malamang aatras ho ito at mag-aalibay ito mga kabalitaan. Tingnan natin, panoorin ho. Di ba? Lakas no, no? Ulitin natin. Nako, Tore. Mayuyupi yung napakapangit mong muka. Diba? Pormang-porma yung fighting stand ni Mayor Basti dito. Napaka tingnan niyo yung posisyon ni posisyon ni Mayor Basti. Talagang alam niya yung balanse ng katawan. Napakalaki pa ng braso nito mga kabalitaan. Ewan ko lang pag dumapo ito yung left hook nito mga kabalitaan sa mukha ni Tore, talaga mapupudpud yung buong lahat ng pustiso nito sa ngipin mga kabalitaan. Ay pustiso nito sa bibig. Mauubos talaga to mga kabaitan. Anyway, pakinggan natin yung kayabangan dito ni Tore. Kumasa ngayon si PNP Chief General Nicolas Torre III sa ginawang hamon na suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. At ayon sa General, maaari umano nila itong gawin sa isang charity boxing match para sa mga naapektuhan na nagdaang kalamidad. Matutuloy kaya to? Aabangan ba natin to? Kunin natin ang report ni Mar Gabriel. Gusto mo harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. We have the position pero kung suntukan tayo, kung makaya kita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Yan ang hamon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte kay PNP Chief General Nicolas Torre III sa isang podcast program. Hindi naman nag-atubili ang general at agad na kumasa sa hamon. At itong si Basti Duterte mga kabitan, talagang yung hamon niya hindi ho yun biro, hindi ho dala ng kanyang emosyon or galit mga kabalitan ha. At matagal na ho, may nakapagsabi ho kasi sa akin dito na si Mayor Basti talagang atletiko ito. At matagal na rin ho ito nag-iinsayo ho ng MMA, hindi lang boxing ho. Meron pa hong isang estilo ho ng MMA na ginawa niya ho dito. I mean, nag-iinsayo ho ito. Kaya gusto talaga ni Baste na suntukan yung full contact talaga. Yung walang gloves. Matirang matibay, basagan ng bungo ito. Kabaklaan to ni Tore mga kabalitaan. Pakinggan natin kung ba't ko nasabi na kabaklaan, ito po yung naging pahayag niya dito. Tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity boxing match. Di ba? Kabaklaan to ni Tore mga kabalitaan. Alam niyo kung bakit? Ba't ba sinasabi niyang charity boxing match? Dahil may referee, may rules ho dyan. May susundan tayong pulisiya. At kung ano-ano pa, may mga tao dyan na dadalo. Ang gusto ni Baste, one-on-one talaga. Suntukan. Yun ang hamon niya suntukan na lang tayo. Hindi naman sinabi ni Baste dito na magbo-boxing na lang tayo. Yung boxing kasi ay hindi masyadong masakit yan. Pero pag tinamaan ho kayo, talagang pag natsambahan ay tulog ho talaga kayo niyan mga kabalitaan. Pero ang sinabi niya nitong charity boxing dahil nga may aawat, may referee, di ba? May ring ho. Pero pag suntukan talaga yung kalihan talaga na match, ay hindi kakasato si Tore. Kabaklaan lang itong ginagawa niyang charity boxing match. Ang sagot niya dito ay napilitan lang itong kumasa mga kabalitaan. Dahil nabigla ho ito sa pagtatanong ho ng reporter na kung ano yung magiging reaction niya dito na hinamon ho siya ng suntukan. Hindi ho boxing ang hinamon nito ni Tore, ni Baste Tore. Makinig ka, huwag kang magpakatanga dyan, huwag kang magpakabaklaan dyan. At sabihin mo, kakasa ako ng suntukan, yung walang gloves. Para at least makikita natin kung ito, yabang lang itong magaling lang ito sa kayabangan mga kabitan at dahil may mga kasamahan ho ito at nasa posisyon, yun po yung sinasabi ni Baste at totoo rin ho naman mga kabitan, agree ho ako dyan mga kabalitaan.
skin to skin talaga yung suntukan. Wag na yung samahan mo ng mga yung boxing gloves kasi nga hindi bagay sa inyo kasi alam niyo naman yung boxing talagang ho yun, ha? Talagang sagrado ho yan sa mga boxers, mga kabaitan. Ito talagang personalan na away ito eh. O kung aayaw na siya, di sumurrender. Pero kung boxingan lang, baklaan to kasi nga, siyempre pag ayaw niya na, mag-aalibay yun, referee stop, magbibilang pa. Yung talagang kalyihan na suntukan, dyan tayo maniniwala na matapang itong ulupong na ito, mga kabalitaan. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday? Napakayabang, this coming Sunday daw. Kasi nga, mayroong gloves. Kung walang gloves, suntukan talaga. Hintayin natin yung reaksyon ni Baste. Kasi alam ko naman, talaga si Baste, desidido ho dito, mga kabalitaan. At sigurado ho, pupustahan ako dito, mga kabalitaan. Pupustahan ako na talagang pababagsakin ho ito ni Baste ang mukha nitong si Diwata, mga kabalitaan. Talagang, ewan ko lang, madideform siguro yung mukha nito. Parang latang na yuyupi. Sayang naman tong mukha nito, mga kabalitaan, kasi endangered pa naman to. Baka maubusan tayo ng ganitong klaseng mukha. Nako, sigurado ho. Talo si Bongit dito at mahirapan na maghanap ng ganitong klaseng pagmumuka, mga kabalitaan. Sa Araneta, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa suntukan. 12 rounds. 12 rounds daw kasi nga may referee. Wala, ang gusto natin, yung suntukan na paghahamon ni Duterte. Boxing naman yun sa'yo. Suntukan talaga. Hindi yata niya naintindihan, mga kabalitaan eh. Kasi ito, napahiya na to. Napahiya na ito, kaya napilitan na siyang kumasa. Dahil di niya alam yung tanong na ito ay biglaan ho, mga kabaitaan. Kaya na lang yan yung ego na lang ho yan, mga kabaitaan. Baka sabihin, napakatapang mo, hinuli mo si Tatay Digong, ngayon makipagsuntukan yung anak, ayaw mo. Ngayon kakasaw siya, kaso lang sa sinasabi niyang charity boxing match, mga kabaitaan. Yun lang. Siguro yung mukha nito, hindi naman nagkakaganyan dahil sa boxing or dahil sa suntukan sa kalye. Talagang ipinanganak tong ganyan yung mukha nito na endangered, mga kabalitaan. Para medyo marami-rami ang ma-raise natin, siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. Paliwanag ng general. Ito, sa totoo lang, kaya niya sinabi din yan na charity boxing match kasi alam niya naman talaga na wala mag-i-sponsor yan. Mantakin nyo, every round meron mag-i-sponsor, 12 rounds. O sino bang kakasaho dyan? Kung di nyo ba inaway si Atong Ang, siguro ba kasi Atong Ang yung susuporta sa inyo dyan? Siguro. At ito si Chawit Singson, hindi rin yan papayag. Hindi rin yan papayag, mga kabalitaan. Dahil alam niyo naman, love na love niya yung mga Duterte at ayaw na siguro masaktan at ayaw na talaga masaktan yung mga Duterte, mga kabalitaan. Pero ang chance lang ho natin kung hindi nila inaway at hindi nila ho trinidor o di kaya inakusahan si Atong Ang, malamang si Atong Ang bibitaw talaga yan ng milyon-milyon. Na halaga para sa charity no sinasabi niya dito, mga kabalitaan. Malabo ho yung matuloy, 100% malabo ho yung matuloy. Pag si Duterte, si Baste ang magsabi na, sige kakasa ako, pero suntukan talaga, full contact ho tayo. Wala na yung pa rin, yung charity pa rin ho yan. Pero wala nang gloves. Ewan ko kung kakasa to, malabo. Malabo ho talaga to, mga kabalitaan, kung yun ang sasabihin ni Baste. At yung pustahan na sinasabi niya, mag-i-sponsor, ay hindi matutuloy yan pag walang sponsor. Mukhang pera kasi itong animal na to, mga kabalitaan eh. Hindi niya pinepersonal ang hamon ni Mayor Baste. Nakita niya lang daw itong isang magandang oportunidad para makatulong sa mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad sa bansa. Naghamon siya ng suntukan. And sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling pagbigyan kasi boxing yung gusto niya. Boxing na lang. Kasi ayaw niya Ayaw na talaga ng full contact. Ayaw na talaga yung skin to skin, mga kabalitaan. So kabaklaan tong pagkakasaho nito ni Diwata, mga kabalitaan. Dahil sigurado ho, nasabi ko na kanina na UUP talaga tong mukha nito, mga kabalitaan. At mauubusan na ho yung ganitong klaseng lahi. Kasi endangered na to yung lahi nito, mga kabalitaan eh. Set up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di ba ganap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Bukas ng umaga, sisimulan na raw ni General Torre na mag-ensayo sa PNP Gym para paghandaan ng laban sakaling kumasa si Duterte. Sa tingin ko naman, charity boxing match, kung magkasakitan, konti lang yan. Unless, lakasan lang ng loob yan. Di ba? Magkasakitan, konti lang yan. Kasi nga may gloves eh. Pero ayaw niya talagang
sakitan ng sakitan talaga, yung todo talaga yung sakitan. Ayaw ng skin to skin mga kabalitaan. Ayaw niya ng knuckle to knuckle mga kabalitaan. Kasi nga sigurado talaga na ewan ko lang saan pupulutin tong hinampak na to mga kabalitaan. Tsura pa lang nito. Sigurado matatanggalan ho talaga to ng maskarat. Mapapahiyaw talaga yung buong kapulisan. Pag natalo to, alam niyo kung bakit? Siyempre, pakisado ho yan sila eh. Matikas yan sila. Pero pag nabagsak ko ito, mapabagsak ko ito ni Baste, nako, surrender ka na. Huwag ka nang magiging hepe. Pero malabo ho itong mangyari mga kabaitaan dahil alam niyo po, ito kayabangan lang ho ito eh. Ego na lang ho itong nagdala sa kanya yung pag-react niya, pagkasa niya dito. Dahil hindi na ito napagandaan yung tanong na ito mga kabaitaan. So makikita mo naman sa itsura nito na parang kaplastikan ho yung kanyang ngiti at parang nagbablush siya dito mga kabaitaan dahil siguro iniwasan niyang mapahiya mga kabaitaan sa mga reporter na nasa harapan niya po. Sa akin naman, well, pareho lang naman kami siguro walang practice or baka kung nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Patuloy na Di ba? Ito panoorin natin ulit. Tingnan niyo yung forma ho ni Baste. Braso pa lang nito, tingnan niyo. Forma na yan, tingnan niyo yung paa. Sulit na sulit din. Di ba? Nako, delikado si Torre dito, mga kabaitan. Talagang sa kangkungan ho ito pupulutin. Ipinapahiya niya lang ho yung kanilang organisasyon kung matalo ho ito at na mayuyupi ho ito ni Baste Duterte. Pero, ang gusto kong mangyari, wala hong gloves. Suntukan ho talaga ang mga kabalitaan. Makikita ho natin kung sino talagang matika, sino ho talagang magaling, at sino ho talaga yung matapang sa kanilang dalawa. Kaya kung gusto niyo po mga kabalitaan itong ating video presentation, huwag kalimutan po, paliguan ng maraming likes, abusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon ang video ito para malaman ng karamihan kung ano mga kaganapan sa ating lipunan. Share nyo na rin po mga kabalitaan. Maraming salamat sa mga bagong pasok ko at nag-subscribe sa ating munting bahay. Dumami na ho yung numerong subscribers na ho natin mga kabaitaan. Matsalam ho sa inyong lahat. And of course, pasasalamatan ho natin bago tayo magtapos ang ating mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands. At assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat at matsalam. Saludo rin ho kami sa inyo. At lalo na rin po yung ating mga kababayan na mga makabagong bayani ating bansang overseas Filipino workers. Araw, gabi, hapon, tanghali, umaga at buong oras kami po ay nagpapasalamat at sumasaludo ho sa inyong kabayanihan. Mami Rose at Toby Tobias dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Maraming salamat. Ana Santos and of course Corazon ni Keda dyan sa Japan mga kabalitaan. At panatiling tumutuko dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update dahil tayo po ay naglalahad ng mga impormasyon, preskong mga balitaan sa loob ng 24 oras. At ako'y magbabalik maya-maya lamang po mga kabaitaan at kung po ay magpapaalam na dahil meron po tayong gagawin sa mga oras na ito. Luzon, Kabisayan ug Mindanao, saan mang lupalop ng ating mundo basta may mga bisdak, mga Pilipino, ang bahay na ito ay para sa atong tanan. To God be the glory. Mwah! Chip, chip. Peace out!